Sinasabi ko po sa inyo, as early as now, I am not going to take this sitting down. I am going to push back. And if you can file a case against me na hindi naman malinaw, okay, first and foremost, I haven't received anything, okay? Wala pa po akong natatanggap na any communication, wala pa po akong natatanggap na subpoena or whatsoever, ganyan. Pero wag po kayong mag-alala kasi harapin ko po yan. Okay? Ngayon, kung talagang nagigigil kayo at gusto niyo talaga akong ipakulong, sa totoo lang, wala rin po akong pakialam. Kaya ko pong makulong para sa bansa ko. Dahil alam ko na wala akong ginagawang masama, alam kong wala akong ginagawang illegal, at kung ipipilit niyo akong ikulong, because you do not like what I say, I'd be more than happy to do that. Grabe yung mga rallies ni Inday, no, sa Zamboanga City, 20K daw yung attendance. Yung Maisog Cebu din, rally ni congressional candidate Mix Durano, kalaban niya si Duke Frasco, is drawing huge crowd as well. In fact, yung rally na yun, video messages lang yung nakarating from Inday and Baste, kasi nagkakagulo rin sa Davao at that time ayan. So, I think valid naman yung reason ni Baste kung ba't di siya nakapunta doon nung May 2, pero it was also well attended. Kagabi sa Quezon City, yung rally inattendan ni Kitty at saka ni Miss Hanelet Avancenia, and Kitty is growing up fast. Wala siyang choice Kailangan niyang tumanda. Kailangan niyang maging mature ng mas maaga dahil sa mga nangyayari. Ayan, okay. Madama ng party list ni Paduano. I'm not so sure if ano nga yung party list nito, teka. Kasi ano siya party list siya talaga tumatakbo Abang Lingkod party list. Yun yung party list ni Paduano. Pero parang this time around yata hindi siya tatakbo as party list representative. Ayun. Ilang araw ka din nag-live, excited daw sa thoughts mo sa expose ni VP Inday recently. Ayan, no? Grabe, nakakaloka. Kasi Inday talk about it na pala, no? Yung nangyaring insidente sa US. And she said something about the police report. Doon sa police report daw, handun daw yung name niya. Present doon sa mga taong nandun sa lugar kung saan nakita nga na namatay itong isang private citizen. Ayan. Taga Bacolod, kupal yan, sabi ni Team Suka. Oo nga si Karaps, no, Paduano. Ayan, holiday kasi ngayon dito sa Hong Kong. Okay, kaya pala. Ayun. Daming problema ng bansa pero ang sagot ni Bangag at kontrahin ang mga Dutertes. Ayan. Kontrahin ang mga Duterte at ang mga supporter ng mga Duterte. 'Di ba? Kontrahin ang mga Duterte at at ang mga supporters ng mga Duterte. Ayan, okay. Yung mga matatalo sa Kongreso na kalaban natin, mag-apply sila sa tupad, kumubra na din sa AIX, the SERB. Ayan. Ayun. Well, anyway, we really need to be very, very aggressive. We really need to, talk to everyone that we know. We really need to tell them that they have to, to save our country through block voting. Unfortunately, this election, we do not have much of a choice. Wala tayong masyadong option. Ang kailangan natin ay consolidated na boto. Okay? Ang kailangan natin ay consolidated na boto. So, kailangan po na ipaalam ninyo sa ating mga kaibigan, sa ating mga kamag-anak, na mag-block vote na sila. Mag-block vote na sila. Nakita po tumataas ang numbers ng kakamping senators. They are consolidating. Sana mag-consolidate din tayo. Duterte plus 2 winnable senatorial, sabi ni Mike Iverson. Correct. We really need to do this. Duterte plus 2 winnable senatoriables. Correct. We really need to do this. Ayan. So yun, PDP Laban State, sabi ni Together's Club, hello. Subpoena na ba ang case talaga? Ano daw ang grounds? Wala pa akong nare-receive na subpoena. Okay nga, no? So actually kaya ako nag-live because I wanted to talk about this. I wanted to react on the case that was filed against me by Police Regional teka. Kasi ang ginawa talaga nila is nag-file sila ng mga NBI kinembot. Ang dami nilang finailan at meron na talagang mga vloggers na naka-receive ng invitation mula sa NBI. Okay? Meron na talagang mga naka-receive na invitation galing sa NBI. At pagkatapos, sobrang dami nito, no? Alam natin election season ngayon So ngayon, okay, si Police Regional
Office, okay, wait lang ha. Ayan. Ayan, si Police Regional Office number 11, they publicize in their page, I don't know if this is even an official page, ano, no, nitong Police Regional Office 11 na to. I do not know if this is even a verified page of Police Regional Office 11. But definitely, sinasabi ko po sa inyo, as early as now, I am not going to take this sitting down. I am going to push back. And if you can file a case against me na hindi naman malinaw, okay, first and foremost, I haven't received anything, okay? Wala pa po akong natatanggap na any communication, wala pa po akong natatanggap na subpoena or whatsoever, ganyan. Pero wag po kayong mag-alala kasi harapin ko po yan. Okay? Ngayon, kung talagang nagigigil kayo at gusto niyo talaga akong ipakulong, sa totoo lang, wala rin po akong pakialam. Kaya ko pong makulong para sa bansa ko. Dahil alam ko na wala akong ginagawang masama, alam kong wala akong ginagawang illegal, at kung ipipilit niyo akong ikulong, because you do not like what I say, I'd be more than happy to do that. Sa totoo lang. But anyway, I am not going to take this sitting down. I will wait for whatever it is, yung sinasabi nitong page na to, kung ano man yan, kasi meron na silang nilagay dyan na docket number ng kaso ko no, na sinampa. Okay? And I would like to know exactly kung ano yung mga na-violate ko ng mga batas na sinasabi nyo dito. Okay? Because definitely, hindi lang po kayo marunong magkaso dito. Marunong rin po ako magkaso pabalik. At marunong rin po naman akong mag-imbestiga kahit paano. Okay? So ngayon, allowed rin po kasuhan ng mga pulis dahil sa misinformation nila during press con and official statements. Sabi ni Vigilance PH. Well, you know, so anyway, ito yung ginagawa nila. So ang ginagawa nila, of course, nandito na tayo sa peak ng circus eh. Nandito tayo sa peak ng circus. Itong kampanya ngayon na nangyayari, alam nyo, dito tayo sa team natin, no? Sa team tayo ng kalaban ng administrasyon. We do not have funds. We do not have machinery na kasing bigat ng dito sa administration. This case filed only on April 30. And I want to really know exactly ano yung false information na sinasabi nyo dito, no? Because in the first place, I am not a news company. I am a vlogger. I give opinion based on my observation, based on my point of view. So I would like to know anything that I said that actually causes public damage or something that will cause endangerment of public order or cause damage to the interest or credit of the state. Okay? I would really like to know that. Ayan. So, ngayon, I'm pretty sure this is politically motivated. Yeah. Ngayon, ang nakakaloka dito, yung mga ibang vloggers, ang binigay lang kasi mga NBI invitation. Mga subpoena actually, mga subpoena. Kasi wala naman subpoena powers ang NBI eh. Kasi investigation yan eh. Wala naman silang subpoena powers. So ngayon, nagpa-subpoena tong NBI ng sangkaterbang vloggers. Okay? But in my case, this is what they did. And I'm very much willing to go to Davao anytime. I'd be more than happy to go there and meet my friends. Ayan. Okay? So anyway, I have my speculation kung sinong nasa likod nito. Okay? But like I said, I am not a politician. After this election, I will not forget this. I am going to run after you. And I'm not gonna be done after election. Okay? So anyway, so yun lang po, no? Actually, tawag dito, ramdam na ramdam ko naman eh. Kaya dito ako nagtataka eh. Dito ako nagtataka. If you're going to look at my channel, ang bababa ng hindi pa ako umaabot ng 100,000, ang bababa ng viewership ko, 'di ba? Bakit concern kayo sa akin? Bakit ako yung first honor ninyo? 'Di ba? Bakit ako yung first honor ninyo? Yan hindi ko gets. And actually this really validates no na importante ako sa inyo. Kasi biruin niyo ako yung una niyo talagang first honor na kasuhan. Ako talaga yung first honor ninyong kasuhan. I feel really strong, ha? I feel really strong for someone na, Diyos ko, hindi ka nag-viral yung mga videos ko eh. Maswerte na nga pagka meron ako 20,000 views sa YouTube eh. 'Di ba? Pero isa yung naiisip ko, the reason why they filed case against me, because I was able to do this consistently because of my YouTube channel. I think the reason why they filed a case is because that would be a chance for them para i-take down yung YouTube channel ko. Ayan.
I think that's what it is. Ayun, that's what it is. So ang gusto nila, i-take down yung channel ko so that I cannot sustainably do this anymore. 'Di ba? Ayun. Kumbaga weak link ka, sabi ni Jerome Montalvo. Eh, weak link ako, ba't ako ang inuunang tibagin? Bakit mo unahin yung weak? 'Di ba? At malamang naka-monitor sila. So yes, naka-monitor talaga sila. Naka-monitor talaga sila. Ayun. Sabi ni I think because Kifi Trixie ay may baong attorney, ikaw po wala. Meron din po akong abogado. Ako lang po yung may dalang sarili kong abogado nung nandun kami sa HOR. Ayan. Ganyan daw pag rising starting na mo, ikaw laging post na nagsasabi ng double agent. Ganyan. Well, sinabi ko naman sa inyo kung sino ang totoong double agent. At di ba nga, nito mga nakarang araw, binuking ko na ang mga totoong double agent. O di ba? Bakit yung mga nagsasabi ng double agent, hindi man lang nakakaranas ng ganitong klaseng harassment? Di ba? Ganun lang kasimple. Yung mga nagsasabi, yung mga gigil na gigil sa akin, na mga Duterte vloggers ko, no, bakit hindi kayo nakakatikim ng kahit anong harassment? Di ko get sino po nag-file ng case sa inyo, ate. Police. Police. The complaint was filed through regular process. Well, actually, hindi ko alam. Siya lang yung nag-process. The complaint was filed through regular process by Police Lieutenant Colonel Michael S. Guido from the Davao City Police Office. I think police. Sila. Ayun. Tsaka siguro naman, no, dapat kayo sa PNP, if you're going to say that we are peddling fake news and you're going to publish the complaint, ang pinakamaliit dyan, pinaka-minimum dyan na dapat yung gawin, ano exactly yung false information na pinakalat? Eh, total, pinablish nyo rin naman, kinasuhan na kami, at gusto nyo kaming ma-judge publicly, you owe it to the public that we be judged fairly. You should have published also the fake news that you said that we are peddling. Otherwise, you are just libeling us, you are just slandering us. Police Regional Officer 11, Region Office 11. Regional Office 11, Police Regional Office 11. Bakit hindi nyo nilagay dyan kung ano exactly yung false information na pinapakalat namin? You just said na kinasuhan kami, ganyan-ganyan, etc., etc. But you did not exactly say kung ano exactly yung act na ginawa namin na nag-violate ng batas. Bakit hindi nyo nilagay yon? I think because your intention really is to slander me. Hindi rin po kayo, hindi kayo immune sa cyber libel. Police Regional 11. Sinong nag-post niyan? Ayun lang. Ayun lang. Ang daming krimen, yan ang inaatupag nila well, yun nga, no, sabi ko nga, sobrang first honor ko naman dito kasi sabi nila dito sa sabi nila dito sa post nila, kinumend pa daw si RACU 11 and DCPO. Okay? Police Regional Director, Police Brigadier General, PBGen, Leon Victor Rosete commended RACU 11 and DCPO for the quick and coordinated action. He said this is part of the PRO's 11 strong stand against the spread of false information and the misuse of online platforms. Quick and coordinated action. They even commended the swift action against us. Na talaga bang nilagay mo ako na as if ako talaga ay talagang makasalanan dito at talagang meron akong krimen na ginawa. But you did not even tell me or tell the public exactly the fake news that I was peddling. What is this all about? Are you being fair with your post? Hindi rin po kayo immune sa cyber libel. That's what I'm telling you. You want to publicize the complaint about me? Walang problema. Ba't hindi nyo sinabi kung ano exacto yung false information? Ang pinublish nyo lang, may kaso kayo sa akin. Bakit? Because your intention is not really to file a case against me. Your intention is really to slander me, to defame me. That's your purpose. Tama, mali. Kasi pag nilagay nyo dyan, yung reason, yung eksaktong fake news na tinutukoy ninyo, people will judge you if what you did is correct or not. People will see whether or not that information is indeed fake news or not, and you will be subjected to public opinion. And you cannot afford that. Hindi ba?
Hindi ba? But anyway, like I said, I'm going to wait for it. Hindi ko pa yan nahahawakan, hindi ko pa yan nakikita. But definitely, whether or not may makarating sa akin na dokumento, na sulat, or whatsoever, I am not going to take this sitting down. Like I said, if this is election related, okay? If this is election related, sabihin ko lang po sa inyo, hindi po ako kandidato. So pagkatapos po ng election na ito, napagsilbihan niyo na kung sino man yung mga ano nyo dyan, at itong task na ito na ginagawa ninyo, na alam ko naman, okay? Huwag na tayo magbulag-bulagan dito, no? Alam naman namin na this is election related. After the election is done and over with, I am not going to forget this. I am not to just let this go. Hindi porket election po, meron tayong mga excuse na mambaboy ng ibang tao. Hindi naman ako kandidato, Diyos me. Public official pero nasasaktan sa public scrutiny. Correct. Why the police are busy filing charges? Why don't they observe peace and order sa bansa? Hi, only in the Philippines. At tupagin nila, sinabi ni VP Inday Sara na may kaso si First Lady at may report. Inuuna nilang pamumulitika, ang daming negative energy ng bansa, kaliwat kalan ng namamatay, addict everywhere, ang daming gutom, dumagdag pa ang 19M na illiterate, tapos puro korupsyon. Correct? And those people na nag-iisip, those people who can say something about the situation, those people who are giving the dose of truthfulness sa mga mamamayan, yun yung iipitin ninyo. Why? Because I speak my mind? Because I am critical to this administration, to your leadership, to your performance dyan sa kapulisan ngayon? Why do you even think na ang gawing troll, kasi di ba sabi ninyo, gusto nyo katotohanan parati di ba? Why don't you tell us the truth about using men in uniform as your likers, sharers, and commenters on all of your pages? Tell us the truth. I already saw the memorandum Hindi nyo rin naman dinedeny. Why do you use men in uniform to be your likers, sharers, and commenters? Yan ba yung pinaghirapan ng mga pulis sa loob ng ilang taon para sa uniforming yan? If there are information that you think are inaccurate, your job is to tell us, is to react and tell us exactly why it is not true. Ang hindi ko alam, ba't ang ganti nyo sa mga tao, i-demanda sila. Hindi ko alam ba't ang ganti nyo sa mga, mamamayan rin po kami dito. Part po kami ng Pilipinas, mamamayan din po kami dito. And it is part of your responsibility to respond. At sinasabi namin yan ng magiliw, ng may mura, ng masaya, malungkot, umiiyak. It is your job to respond appropriately. It is never part of your job description na mang-intimidate ng mga ordinaryong tao. Sabi ni Tristan, Ma'am Joey, daming fake information sa panahon ni Digong, bakit walang demandahan noon? Masalo pang fake news information sa panahon ni Digong towards sa kanya. Well, kasi nga dealing with fake news, you have to be very, very diligent. Kailangan mag-work hard ka talaga. Kaya masabi ko, yung criticism ng panahon ni PRRD, maraming natatanggap na criticism yung comms ni PRRD na parang, hindi kayo magaling mag-communicate, hindi kayo magano ganyan, eme. But what, alam niyo sa totoo lang, yung isa sa, in hindsight, ngayon naiisip ko, yung comms ni PRRD, they were very, very diligent in responding doon sa mga allegations ng mga kalaban ni PRRD. Sinasagot nila, ina-explain nila. And you can see a lot of materials ng panahon ni PRRD na talagang itong mga fake news na binabato sa administrasyon ni PRRD, you can really get a response on the part of the government. Itong gobyerno ni BBM, walang ganun. Walang ganun. Dapat nag-video kayo, then file a complaint sa embassy dyan para may record. Deadma sa krimen at korupsyon, may bago nilang trabaho, like and share, and para hindi antukin, allowed silang magdrugi. Kawawa mga pulis, wala nang dignidad at prinsipyo, ginawang aso ng admin, sunod-sunuran sa illegal na gawain. Well, yun yung katotohanan dito sa bansang to. Ako sa totoo lang, I feel so defeated. Na ganito na ba talaga tayo? Wala na talaga tayo malalapitan sa men in uniform. They are all, very subservient dun sa, sa mga nag-uutos sa kanila or whatsoever. I am going to face any charges, and I'm going to fight till the end. And I'm going to defend my right, my freedom to speak, to express. I did not violate any law.
And I'm going to fight for it till the end. Hindi niyo po ako matatakot sa ganyan-ganyan ninyo. Sabi ko nga ako, I have risked a lot. And I have lost opportunities already. I have lost opportunities already because of what I am doing. At itong mga ganito ninyo na walang basis, this will also hurt me a lot professionally. I am a legal compliance manager by profession. And if you think if you're going to search for my name at pagkatapos may lalabas na ganyan, PNP, may lalabas na ganyan, na meron kayong criminal charges against me, you would actually, basically, tinanggalan nyo na ako ng oportunidad na makapagtrabaho sa mga private enterprise from this moment on because of that post. Yan ang ginawa nyo sa akin. Yan ang ginawa nyo sa akin. You left a digital footprint under my name of a case like this that would effectively allow me not to be employed by anyone in the private sector. So you think I am not going to fight for this till the end? Of course I will. Tingin nyo hindi ako magpo-pushback dyan sa kagaguhang ginawa nyo sa akin? I know I had been a target, and I was being targeted from the inside. Ilang beses na yan. Bagong lipunan pa, yung mga followers ko dito na matagal na, alam nyo to. Bagong lipunan pa, kay Pebbles na Lakera pa, kay Maui at kay Maricar. Pero hindi kayo nagtatagumpay. So ngayon, kailangan ganito na. But anyway, ayun. So, low performing government and low comprehension na PCO spokesperson, low quality, tapos ayaw makritik, napakawalang hiya. So anyway, yun lang yung gusto kong sabihin. Yun lang yung gusto kong sabihin na, kasama ko dito si Attorney Bobet Torion eh. Kasama ko si Attorney Bobet Torion. So, maybe I'll see you in Davao. I'll see you in Davao. And like I said, sabi ko nga, kung magsastay ako dyan, kasi magre-retaliate rin ako ng mga kaso sa mga ganyan eh. I'm not going to allow it to be, I'm not going to allow them to just do that to me. I did not violate any laws. At hindi lang po kayo marunong mag-formulate ng kaso. Okay? Because we have this thing called malicious prosecution. At hindi rin po kayo immune sa cybercrimes. Ayan. Miss Joey, sino ba yung nananahimik at nabayaran ng milyones? Clue naman dyan. Sabi, ano yan ang tawag dito? Apparently, you just watch people. If they're not very, spicy against Martin Romualdez, nabili na yung silence niyan. Ayan. Fight for us, Miss Joey. Pag wala kayong mga vloggers, paano kaming mga walang boses, bagsak ng Pilipinas, paano na, ako po ay gagawin ko lang po what I can do. Hindi po ako nagpapahero or hindi po ako gagawin ko lang po what I can do. And in this situation that I am facing, very personal to eh. Talagang sinisira talaga ako ng bonggang-bongga. Ang kasi dyan, if they can do it to me, they can definitely do it to anyone. They can do it to PRRD, they can do it to Inday Sara, to Pulong, to Baste. They can do it to the leaders we look up to. At tayong mga supporters, hindi po tayo immune. Gugurgurin nila tayo, it's just a matter of time. My time has come. At ito yung time na yun. Ginawa nila akong first honor. Ayan. Ginawa nila akong first honor. So, ayun lamang po, magkapit-bisig tayo, magtulungan tayo, magsuportahan tayo. That's the best thing that we can do right now. But I would just like to tell everyone, alam niyo po, I do not want to take the role of a hero na parang ako ang alam niyo po, parang nangingilo po ako sa mga ganyan, parang hindi niyo po ako kailangang i-glorify or parang nakadepende ang mga buhay-buhay ninyo sa akin or sa mga kagaya naming vloggers, kasi hindi naman po ninyo kami kailangan para gumawa ng tama. Ang higit na kailangan po natin ay magsuportahan tayo, huwag po tayong mag-iwanan, at maging unified tayo dun sa mga goals natin.
Yun po yung pinaka-importante na kailangan natin gawin. I do not need to be recognized as a hero or walang gano'n, kadiri po yung gano'n. Ayun, I'm not going to fight for, alam mo yun, yung parang hindi ko sasabihin na, ay, ipaglalaban ko kayo lahat. Hindi po. It's just that I am being aggrieved, being harassed at this point. And what I'm saying is that if they can do it to me right now, pwede rin nila tong gawin sa inyo. Pwede rin nilang gawin to sa ibang mga supporters. Pwede rin nilang gawin to sa mga negosyo ninyo, sa mga private na endeavors ninyo. Kasi wala na silang sinisino eh. Basta against ka sa gobyerno, anuhin ka nila, gugurgurin ka nila. Ayun. So, at the very, at most, ang hinihingi ko sa inyo ay, you do the right thing also. Magsuportahan tayo. Magsuportahan tayo. Kasi nga, sabi ko nga nung kausap ko sila Sir Jay Sonsa at saka sila MJ Mondihar nung isang araw. Sabi ko nga, ang problema kasi ngayon, once na hindi ka magsalita kapag ka merong mga oppression na nangyayari. Okay? Once na hindi ka magsalita, dahil sa may mga oppression na nangyayari, when the time comes na ikaw na ang ino-oppress, wala nang magsasalita for you. Kaya nga sabi ko yung nandun pa lang tayo sa KOJC, sa SMNI na issue, na kailangan na nating magsalita, na kailangan na nating i-call out yung gobyerno during that time. Dahil yung mga panggigipit na naranasan nung mga panahon na yun, ang dami pang daming nagmamasid lang tumitingin-tingin lang, SMNI naman yan, KOJC naman yan, weird naman yung grupo na yan eh. Hindi naman ako KOJC, okay lang yan, ano ba ginagawa nila dyan? Wala naman ako, diba? And because wala masyadong nagsalita nung time na yon, they were able to do it against PRRD. They were able to do it against Inday. Si Inday muna eh. Diba? After ng SMNI, si Inday, ginurgur-gurgur nila sa 125 million pesos. At pagkatapos, ginawa nila kay PRRD, ginagawa nila kay Pulong, ginagawa nila kay Baste. Ginagawa nila dun sa mga kaalyado ng Pangulo, ng dating Pangulo ni PRRD at saka nila ni Inday. At ginagawa nila sa mga vloggers. Why? Because the vloggers is basically the one communicating to the public kung ano yung mga nangyayari. They want to silence us para wala ng dissent. Para oo na lang ng oo. They want us to stay bobo para magawa nilang lahat ng gusto nila. Kung hindi mo paglalaban ng bansa mo, walang maglalaban dito. Kung hindi nyo paninindigan ng bansang to, walang ibang maninindigan dito. There is no hero. Every one of us should act like a hero. Huwag kayong maghintay na isang hirong lalabas. Walang isang hirong lalabas. Each and every one of us is responsible kung paano bubuti tong bansang to. So do your share for the fight. Ayun. Ang pag-asa natin sa eleksyon, bantayan ang boto. Ayun. Gusto kasi nila manahimik ang mga nagsasalita. Kaya dapat mag-unite tayo na iboto ang Duterte. Tyson Pepper, ipaglaban mo ang good governance, kaya loves ka namin. Bali, you put into words that we cannot, sabi ni Tyson. Matatapos nito kung wala na si Bangag sa posisyon. This midterm election is very crucial. It will dictate the fate of our nation. Vote wisely. Joey, yun kasi sa'yo pa ka na ni Diwata yan. I think so. Ikaw ayaw mo magpa-recognize, si Maharlika naman nile-level up kay BP. Si Byron meron na rin patawag sa NBI. Yeah, maraming pinadalhan. Maraming pinadalhan. Sana hindi na makahinga itong si Bangag Asilan. KOJC was their template as per Ms. Sas. That's what I said. That's what we said noong mga panahon na yon. 'Di ba? Playing harang ako. Hope it help a little. Wag din kayo mag-skip guys ng harang. Ayan. Sabi ni Maverick Calloway, ganda mo Miss Joey today kasi nakakagising ko na. Kasi nakatulog ako ng mahaba. ang pagkakatulog talaga ng mahaba nakakaganda. O, di ba? Ayan. Ayun. Stay strong, Miss Joey. Maraming salamat po. Huwag po kayong mag-alala. Hindi po ganito yung mga bagay na magpapatumba sa akin. Ayan. Nalalapit na ang piniliya ay sana ang ating right to suffrage ay hindi maging right to suffer. Bumoto ng karapat-dapat, sabi ni Jason. Ayan. Ganda nito sinabi ni Lotus Eye. What you are not changing, you are choosing. Totoo. Totoo. Kung ayaw mong baguhin, ibig sabihin, pinili mo yan. Sabi ni Jim, hilig kasi ng mga Pilipino maghanap ng Messiah that explains the situation we are in right now. Correct! Correct! Yan yung sinasabi ko Yan yung sinasabi ko from the very, very beginning. Diba? Na we all have to understand that we have a role to play.
The Dutertes are not going to save the Philippines. They cannot do it by themselves. Kaya kailangan tayo, we all have to do our share. We all have to do something in order to achieve whatever it is that we want to achieve. Let's really, kumbaga start thinking that all of us should also be a leader. All of us should also be a good leader. How are you going to effectively communicate to your fellow Filipinos that we really need to change this fucking country? Sabi ni Carlo, you're right, sana hindi masabotahe ang COMELEC ni Bangag. Well, actually, itong election na to, kalaban talaga natin yung Dayaan. And that is the purpose why we are doing the consolidation vote, We are doing the block voting. Iniintay ko ang live mo last night, sabi ni Brother Luke. Nakatulog ako. Nakatulog ako, sarap ng tulog ko. Ayun. Nakaboto na ako, Miss Joey, tulad ng marami, hindi nakita ang binoto at dalawa ng pinsan ko di makaboto dahil hindi sila makapasok sa enrollment online. Nakakagalit. At hanggang ngayon, wala pa ring update si COMELEC kung gaano karami ang mga OFW na nakaboto. Ayan. Sabi ni Aki, Miss Joey, sa push namin, ikaw talagang first, sa push namin, sa puso siguro yan, The fact na sinishare mo ang iyong talino to educate ang mamamayan, bayani ka na, sabi ni Aki. Ano, grabe. Ano, be? Ayun, woke up like that lang. Yes, of course, woke up like that. Kaya lagi ako sinasabi hindi naliligo. Kasi hindi ako nagbe-makeup. Hindi ako nagbe-makeup, tapos yung oiliness ng mukha ay, medyo masipag ang aking mga pores na maglabas ng oil. So kaya lagi ako sinasabihan na hindi naliligo. Ayan. Akala kasi ng karamihan sa atin, pang teleserye ang mga nangyayari sa bansa. Totoo. Ayan. Ate Joey, hello. Hi, Sir JP! This fucking country. Hello, Sir JP. Hello po. Magandang umaga po sa inyo. Ayan. Confirm pala, nasabit si Buton sa pagkamatay ni Tantoco sa Amerika. Nagsalita si VP. Nagkalat daw ang cocaine sa loob ng kwarto. Correct. Actually, let us watch that video, Kasi, ito na nga. I don't think Inday is going to say it ng to say it like that ng wala siyang ebidensya. So nakakaloka. Kaya sabi ko sa inyo, it's really a matter of time itong mga bagay na ito. Sana ilabas yung police report, Public consumption ba yung police report?